kanya na naman na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling magpaliwanag. Sa araw na ito ating pong pag-usapan ang tungkol sa purgatory. Ito ba ay naaayon sa mga aral ng Panginoon? At pinapauna ko na po na wala tayong layon na manakit ng damdamin ng sinuman o manira ng sinuman, kundi ito'y malayang kapahayagan ng mga salita ng Diyos at ating alamin upang ating maalaman ng mga katotohanan na galing po sa Panginoon upang tayo'y mga ligtas. Ating pong pag-suriin ito at ating alamin po, no? At ating pong pasalamatan ng Panginoon sa araw na ito. Dahil ito po'y araw ng mga patay, sabi ng mga iba na nagtuturo, na ito ba'y sinasabi na undas, no? Araw ng mga patay. Katatapos na natin na mapag-aaralan ng patungkol sa tinatawag na pamahiin, no? Halimbawa, no? Yung mga bahay ng mga anay, no? Kasi pag nakita mo yun, sabihin mo, may laman yun ng mga duwindi, no? Oo, nung may mga kasin niya kami, no? Doon sa kalapit ng bahay namin sa Lacarlota, no? Sinira ko yung mga bahay ng mga anay, no? Ang lalaki-laki, no? Ang tataas, no? Siguro mga hanggang dibdib, no? Matataas na mga bahay ng mga anay. Sabi nila may mga nakatira daw dyan, no? Pero hindi naman totoo yun. Pero kung yun ang paniwala mo habang ginigiba mo yun, kaya dyan ka mapasama, no? Kasi yun ang mga iniisip mo bago saka mo ginagawa, no? Pero hindi naman, wala namang ganun eh. Mga bahay ng mga ana yun, no? Ng mga termites. Kaya walang ano yun, mga isip lang yun, no? Mga walang kabuluhang mga pag-iisip, no? Ito pong ating pag-usapan ay patungkol sa purgatory. Ano ba yung purgatory, no? Pero ito muna yung sasabing November 1, no? Undas, no? May mabasa rin tayo rito, no? Sa Isaiah, no? Sa Isaiah 65. 65 verse 3 to 5. Ang sabi dito, bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan na naghahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng laryo. Ano ba yung laryo, no? Na naupo sa gitna ng mga libingan. Yon, mga libingan. At tumitigil sa mga lihim na dako na kumakain ng laman ng baboy. At ang sabaw ng mga kasuklam-suklam ng mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan. Na nagsasabi, humiwalay ka. Huwag kang lumapit sa akin sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ang mga ito ay usok sa aking ilong, apoy na nagliliyab buong araw. No, ang sabi dito, sa verse 3, bayan na minumungkaya akong palagi ng mukhaan na naghahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo. Basta natin sa English kung ano ba itong laryo na to, no? Sa Isaiah 65, 65 verse 3. A people that provoke me to anger continually to my face, that sacrificeth in gardens and burneth incense upon altars of brick. Yun on, altar of brick, no? Bayan na minumungkaya akong palagi ng mukhaan na naghahain sa mga halamanan na nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga brick, no? Laryo. Na naupo sa gitna ng mga libingan, ayun, no? At tumitigal sa mga lihim na dako. Ayun, doon sila, no? Dahil November 1, nandun sila sa mga patay, no? Kasi nung buhay pa hindi kayo nakikipagbabutihan sa iyong mga magulang, no? Katulad sa akin dati, nung bata pa ako, talagang salbahe talaga ako sa mga nanay at tatay ko. Mabuti na lang, no, nagbagong buhay ako, nag-close din kami, pero matanda na sila, kaya masama din yung loob ko, no, pero kahit paano. Sorry.
Pero kahit papaano, talagang nag-close din kami, no? Minsan, hanggang umaga kami nagkwentuhan ng tatay ko, ng nanay ko. Yun, no? Kaya, salamat din sa Panginoon, no? Kaya rin siguro tumagal din yung buhay ko. Yun kasi mabasa mo sa Efeso chapter 6 verse 1 to 5, no? Hahabang buhay mo kung magrespeto ka sa nanay at tatay sa iyong mga magulang. Yun. Kasi sabi ko nga dati, hanggang 30 lang ako. Magpahinga na ako, kaya dami kong bisyo eh. Lahat na ng bisyo, tsaka hindi natutulog. Kaya, yun nga, no, na sinasabi ko doon kanina, na nung buhay pa, kaya nga yung, amang buhay pa yung mga magulang nyo, no? Kasi wala na akong magulang, patay na eh. Pero bago sila pumanaw, nagkaano rin kami, no? Kaya, alam ng mga kapatid ko yon kasi at saka salamat din sa Panginoon kasi kahit paano nag-pray kami. Oo, palagi kami nag-pray pag magkasama kami, no? Kasi nung bandang huli, nagkaroon na ako ng trabaho, kaya malayo na kami sa isa't isa. Kaya kung makapunta ako sa kanila, yun, nag-pray kami. Kasi sila na nagsabi na mag-pray kami. At saka bago sila mamatay, no? Kaya salamat din sa Panginoon, no? Marami akong pagkakulang sa mga magulang ko rin. Pero salamat sa Panginoon na kahit papano mabutihan na rin kami, no? Kaya yun din ang sabi ko, no? Hindi yung namatay na yung magulang mo, saka papunta-punta roon, no? Bigay ka ng bulaklak, bigay ka ng kandila dyan, ipagpintura mo, lahat na lang gagawin mo. Dapat habang buhay pa, gagawin mo yan. No? So, kung buhay naman, mag-Mother's Day, mag-Father's Day, bigyan mo ng bulaklak. Pagkatapos nun, utusan ka, hindi ka naman mautusan. Yun, no? Pero kung Mother's Day lang, no, magbibigay ka ng bulaklak, chocolate, yan, kiss ka ng kiss, tapos yung kinabukasan, sabihin sa'yo, magugas ka ng pinggan. Ayaw mo na. Ayaw na naman, balik ka na naman sa, hintayin mo naman doon sa, ulit, sa Mother's Day at saka sa Father's Day. No? Kaya hindi maganda yan. Pero pag-usapan natin pala yung tungkol sa purgatory, no? Kasi langit at impyerno, no? Langit at impyerno. No? Kaya yung sinasabing purgatory, wala yan sa Biblia. No? Mabasa tayo sa Job, chapter 7, verse 9. Sa Job, chapter 7, verse 9. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Yun, hindi na siya aahon pa. Pag nandun ka na sa Sheol, no? Hindi ka na makakarinig, no? Wala ka nang alam dito sa silong ng langit, no? Kaya hindi ka na aahon pa. Halimbawa, nandun ka na sa langit, ba't ka pa aahon pa? No. Oo, bakit? Sigurado ka na dun eh. Hindi ka na pwedeng bumalik pa. Ayun, no? Pero mamaya, babasahin din natin yan, mga bagay na yan, no? Kaya yun ang mabasa natin, kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala. Gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Hindi ka na makakaahon. Kung doon ka na sa impyerno, hindi ka na makakaahon. No? Kaya hindi ka na pwede kahit pa sabihin na irorosaryo ka pa. No? Nandun ka sa purgatory. Walang purgatory sa Biblia. No? Hindi ka na pwede irosaryo pa ng siyam na siyam. No? Kasi yan din ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 5 to 9. No? Ipanalangin ka ng siyam-siyam. No? Hindi ka na makakaahon pa dyan. Kahit ano pang panalangin ng mga buhay rito, hindi mo na maririnig yan. No? Hindi mo na, wala ka nang alam dyan. Hindi ka na aahon dyan kung sa impyerno ka, hindi ka na makakaahon. Napupunta ka pa sa langit, no? At saka sabi rito, no? Irorosaryo pa ng siyam-siyam, no? Mabasa ito sa Matthew chapter 6 verse 5 to 9. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw.
sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga likuang daan, upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang mga sa kanila'y ganti. Yan, sabi rito, ang pagka kayo magsidalangin ay huwag kayong gaya ng mga mapagpembabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan. Na magproposisyon yan, tapos magpapakita doon na nagsisidalangin doon sa mga likuang daan. Anong layunin nila? Upang sila'y makakita ng mga tao. Para makita, ang layunin nila para makita sila ng mga tao na nagsidalangin sila, At sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Size. Datapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Ano bang walang kabuluhang paulit-ulit? Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, Ginoo pa, Nagkamali pa tuloy sa sobrang paulit-ulit, Sa sobrang paulit-ulit, hindi niya na alam na yung sinasabi niya si Maria, Ginoo na yung pagkasabi niya. Aba, Ginoong Maria. Sobrang paulit-ulit, Hindi niya na alam yung mga, hindi niya na naisip kung ano pang mga pinagsasabi niya sa sobrang paulit-ulit. Kaya ang sabi rito, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Yan, iniisip pala nila kung sobrang paulit-ulit Yan. 8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yon, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Binigyan tayo ng pattern, kumbaga kung paano manalangin. Pero wag naman yung lumilindol na, yun pa rin panalangin mo, bigyan mo ka ng kanin. Ilagay mo naman sa tamang sitwasyon. Kaya ang sabi rito, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Ayun, Amay namin sa langit, hanggang ilang ulit-ulit yun, Kaya hindi yun maganda sa harapan ng Panginoon. Dahil huwag kayong magsigaya sa kanila, na magsipanalangin ng paulit-ulit. Dahil alam na ng Panginoon, sapagkat talastas na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Hindi ka pa nakapanalangin, alam na ng Panginoon. Pero gusto talaga ng Panginoon na manalangin ka, maghingi ka kung ano ang mga prayer request mo sa Panginoon. Mabasa din natin sa Mateo chapter 25, na sheep kagot ng Ginoo. Dahil ang purgatorio ay nasa kalagitnaan daw yun, ng langit at impyerno. Sa Mateo 25 verse 31. 25, 31 to 34. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalawatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magagayoy, luluklok siya sa luklokan ng kanyang kalawalatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubok din niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng mga pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, tatapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magagayoy, sasabihin ng hari na nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama.
Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan. 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yan. Dalawa lang ang pupuntahan natin, no? Ang sabi rito, paulitin ko, no? Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalawatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalawalatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Dalawa lang, no? Tupa at saka kambing, no? Wala naman sa kalagitnaan, no? Walang purgatory. 34. Kung magagayoy, sasabihin ng hari na nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan, no? Sabi rito, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. No? Manahin ang kahariang nakahanda sa inyo. Yan, no? At saka sa 41, kung magagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yan, no? Walang purgatory. No? Walang nasa kalagitnaan. No? Baka sabihin mo, langit at impyerno, nyo, ang at sa purgatorio yun. Walang ganon. No? Walang ganong aral sa Biblia. No? Kahit logic, walang ganyan. No? Ano ba namang aral yan? Kasi sabi rito, ang mga nasa kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Dalawa lang, pinagpala at mga sinumpa. No? Wala namang nasa kalagitnaan, walang ganon. No, ang sabi nito, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sa 41, kung magagayoy, sabihin na maniya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, no, mga pinagpala at mga sinumpa. At pasa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yun, no? Kaya, ship kagot lang gid, no? Langit at impyerno lang, no? Heaven and earth. Mabasa din tayo sa Ecclesiastes na kahit ano pang panalangin mo ng paulit-ulit dyan, no? Siyam-siyam. No? Walang mga ganun sa Biblia, no? Hindi na yung makakarinig pa yung patay dyan. Sabi sa Ecclesiastes chapter 9, verse 5, 6 and 9 to 10. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ayun, kung buhay ka, alam mo na mamatay ka. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Wala na silang alaala, no? Kung sa langit man sila o sa impyerno man sila, wala na silang alaala dito sa ilalim ng langit, no? Ay sabi dito, ulitin ko, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay, no? Kahit na ipanalangin mo ng paulit-ulit yan, ng siyam-siyam, no? Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim. Yun, no? May pag-ibig man siya o may hatred man siya. No? Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim. At ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa
na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. 9. Ikaw ay mabuhay na masaya, na kalakip ng asawa ng iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. 10. Anumang masumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Siol na iyong pinaparoonan. Kaya gawin mo ng buong lakas, no? Gawin mo ng buong lakas. Kung pinapaaral ka, gawin mo, mag-aral ka mabuti. No? Dahil kung pag nagtrabaho ka, ganun din, no? Pag gumawa ka ng mabuti, gawin mo rin ng buong mong puso't isip na kaluluha, no? Na maglingkod tayo sa Panginoon, no? Hindi yung makinig na lang ako. No? Balang araw, pag magtipon-tipon yan sila, ayaw ko. Dito lang ako sa bahay makinig. Hindi naman gano'n, no? Habang nakikinig tayo ngayon, no? Balang araw, pag magtipon-tipon na rin tayo, kasi utos ng Panginoon na magtipon, eh. No? Huwag mong sabihin na makinig ka lang dyan ka na lang. No? Kahit na lumpo ka, maghanap ka ng paraan. No? Maghanap ka ng paraan na makapagtipon. No? Yung iba kasi, pag may sakit sila, maghanap sila ng may mga miracle crusade, no? Para gumaling, no? Hindi naman talaga totoong hinahanap mo ang Diyos para gumaling, at kung gumaling ka na, balik ka na naman sa katigasan ng ulo mo, kaya wala rin kabuluhan yan. Hindi mo naman talaga nais masunod ang kalooban ng Panginoon, no? Walang kabuluhan. Kaya minsan hindi ka pinapagaling ng Panginoon. Kasi may purpose yun, kasi pag gumaling ka naman, balik ka na naman, suplado ka na naman kay Lord, no? Kaya itong binasa natin, sabi rito, ulitin ko sa Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. No, wala na silang alaala. Kahit ano pang panalangin mo dyan, no? Kasi baka sabihin niya, yung mga patay yung pinapanalanginan, no? Kaya pag namatay ka, hindi ka na, wala na rin kabuluhan yon. Wala nang kabuluhan yon kahit ano kapakaling makipagkatwiran pa tungkol sa mga bagay na ito. Dahil wala na ang mga patay kahit ano pang panalangin gawin mo dyan. Kahit ilang taon mo pang ipanalangin yan, no? Pag yung binasa natin na hindi na siya makaahon pa. No, kung sa impyerno siya, hindi na siya makaahon pa. Yung sa langit, ba't ka pa aahon? No? Ang sabi doon sa Job, chapter 7, verse 9, hindi ka na makaahon, no? Kaya kahit ano pang panalangin mo dyan, no? Hindi ka na makaahon, no? Kahit sabi mong siyam-siyam pa, no? Ilang taon mo pang ipasyam-siyam dahil marami kang pira, no? Sa awit 146, verse 4, no? Mabasa tayo. Sa awit 146, verse 146, verse 4. Ang hininga ang hininga niya ay pumapanaw, siya ay manunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Yun, no? Babalik ka. Ang hininga niya ay pumapanaw. No? Mahirap ka man o mayaman ka, ang hininga ay pumapanaw. Siya ay manunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Yun, no? Wala ka ng pag-iisip, no? Wala ka ng alam dito sa lupa. Salyok. Ito rin, no? Sa langit at impyerno, no? Salyok, chapter 16. (19 to 31), no? Medyo mahaba ito, no?
Mayroon ngang isang taong mayaman at siya ay nagdaramit ng kulay ubi at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalan Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Yun, naghihirap, no? Dati, kumakain siya ng mumu dyan sa akin. Ngayon, grabe, no? Sobra pang pagpalit, no? Kung titignan mo, no? Kung bigyan mo ng comparison, no? Dati, kumakain na siya ng mumo, no? Nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumalapit pati ang mga aso. At dinimura ng kanyang mga sugat. No? Grabe talaga, napakahirap na tao si Lazaro. Ito naman si mayaman ay nagdaramit ng kulay ubi at masilang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. No? Talagang saganang-sagana sa pananamit, no? At saka sa pagkain. Kaso may yung sinasabi ba na quote-unquote na end of the day, bla? No? No? At sa Hades, no? At nangyari na namatay ang pulubi. Kasi mamatay talaga tayo, no? Oo, no? Sabi nito, at nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. No, nandun pa rin yung pagkamayaman niya, no? Nag-uutos siya. No? No, sumisigaw pa. At siya sumisigaw at sinabi, no, inutusan niya, no? Amang Abraham, maawa, nagmakaawa na rin pala siya. No? At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palimigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Tatapat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapat ngayon ay inaaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. No? Hindi ka pwedeng makapunta dyan. Punta dito, punta dyan. No? No? Hindi ka pwedeng makatawid. No? May banging nakalagay. Malaking banging. Huwag mo sabihin na purgatorio yan. No? At sinabi niya, ipinamanlik ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. No? No, nagsabi niya, no? Ipinamanhik ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y
patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapot kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga agsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakinggan sa Moises at ang mga propeta, ay di rin niya mga hihikayat sila kahit ang mga isa'y magbangon sa mga patay. No? Hindi na sila maniwala dyan. Dahil nandun na yung mga propeta eh. No? Kaya ayaw talaga maniwala. No? Kasi yung mga tao, matitigas talaga yung mga ulo. No? In nature. No? Kaya kung minsan talagang nilagyan ka ng Diyos ng mga sakit, no? Na hindi mapapagaling. Dahil para makapanumbalik ka, makatawag ka sa Panginoon, no? Katulad sa akin, talagang maraming mga problems mabibigat, no? Mabibigat at malulubha para tayo ay makapanumbalik sa Panginoon. Kasi kung di pa talaga mabibigat at lubha, hindi ka makapanumbalik sa Panginoon, no? Kaya napakabuti po ng Panginoon kung bibigyan kanya ng mga ganyan at makapanumbalik ano, yung purpose, no? Na manumbalik sa Panginoon ay at ikay makapakinig ng ang banal na salita, no? Para ikay magsuri at makaalam ka rin ng katotohanan. Kasi kung healthy ka, kung saan-saan ka pumupunta, dami mong alam, mag-basketball, football, volleyball, lahat na lang ng mga gawaing physical, no? Gagawin mo yun dahil hindi ka talaga mahuli-huli ng Panginoon, no? Pero kung may sakit ka, nandyan ka lang nakaratay, yun, no? Lalo na kung na-beachball ka na, no? Nanghiga ka na lang, doon, nakatingala ka na sa Panginoon, no? Madali mo na makita ang Panginoon dahil nakatingala ka na eh. No, kasi kung nakatayo ka, hindi mo makita ang Panginoon. Pero kung nakatihaya ka, yun, makita mo doon, no? Ang isip mo nandun yung mata mo sa langit. No, madali kang makatawag sa Panginoon at sabihin mo na, Lord, tulungan mo naman ako makaraos sa mundong ito at tulungan mo naman ako na makapanumbalik sa inyo. Ikaw na lang ang makatulong sa akin. Yan, no? Kaya may mga purpose yan. No, kung bakit na yan ang mga nangyayari sa ating buhay. No, sa Isaias, no, sa Isaias chapter 38. Yan, kasi kapag healthy nga talagang tao eh lahat ng kayabangan minsan nandiyan sa atin eh, no? Kasama na ako diyan kasi dati eh pag talagang wala kang nararamdamang mga sakit eh. Oh, kala mo kung sino-sino rin tayo eh, ngayon dami kong sakit. Yan, kaya sabi ko hanggang 30 lang ako, yan, salamat sa Panginoon, no, na ganun nga. Sa Isaiah 38 verse 18 and 19, no, ang sabi dito, sapagkat hindi ka maaring purihin ng Sheol, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaaasa sa iyong katotohanan. Ang buhay, siya ipupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Yan, no? Ang sabi nito, sapagkat hindi ka maaring purihin ng Sheol. Yan, wala na. Pagpatay ka na, wala ka na. Yan, no? Kaya ang sabi na sa binasa natin, gagawin mo yon ng buong lakas mo habang buhay ka pa. No? Kasama ng iyong asawa. No? Magmaligaya ka doon kasama ng asawa mo, no? Huwag naman doon sa kabit mo. Matso ka. Maya-maya, pagtingin mo na, nung ilang taon na, pagtingin mo naman sa kanya, matsing na. Yun, no? Hindi maganda yon. Kaya magsisisi na tayo, no? Habang may panahon pa tayo, no? Kaya yan nga ang sabi, no? Pag healthy ka pa, eh, mahirap ka pang hulihin ng Diyos. Kaya sabi nga doon sa isang no, na come to me all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest, no? Pag heavy ka na, no? Kaya wag mo naman hintayin na mag-heavy ka pa. No? Na ang sabi doon sa iba nating binasa nung nakaraan eh, at ako'y
kayo'y tatawag at ako'y tatawa sa inyo. No, wag naman ganun, no? Wag naman ganun. Kaya, ang binasa natin ngayon, no? Ang Isaiah chapter 38, verse 8 to 19, sapagkat hindi ka maaring purihin ng Sheol, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaaasa sa iyong katotohanan. Wala na. Wala na doon, no? Kahit ano pang panalangin ang gawin mo dyan, no? Ang buhay, siya'y pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Kaya sa araw na ito, kahit ang sarap purihin ng Panginoon, no? Dahil sa kanyang mga kaligtasan na ginawa sa ating buhay, no? Kaya hindi na pupuri yung patay, wala na. Kaya wag mo nang ipanalangin yun, sayang lang yung pira mo dyan, sayang lang lahat mo dyan, no? Kaso lang, kung hindi mo alam yan, gagawin mo yan dahil wala ka pang alam, no? Pero ito, napakinggan natin ng mga aral na ito, no? Sa Psalm 49, yung nasabi ng isa dati, Jehovah ako. Ngayon, Katoliko naman ako. Iba naman yun. Dati Katoliko ako, ngayon Jehovah na ako. No? Kaya maganda rin yun, no? Dahil ibig sabihin nagsusuri ka, no? Magpatuloy ka sa pagsusuri, no? No? Kaya hindi pa tong huli. Magpatuloy ka sa pagsuri, no? Makinig ka kahit dito kay Brother Soriano, makinig ka diyan. Dahil marami ka ring mapupulot diyan, no? Pero yung sabi nga, iwasan mo, oh? Magsuri kang mabuti. Pakinggan mong mabuti, no? Lahat para iyong mapagbulay-bulay, no? Iwasan mo yung mga mali. Tanggapin mo yung mga tama. Yun. May mabasa tayong ganun. Pero kaso dito tayo, no? Sa Psalm 49 muna, no? Sa Psalm 49, sa chapter 49, verse 6 to 9. Silang nasitiwala sa kanilang kayamanan ay nangagahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Yan, no? Huwag kang maghambog sa iyong kayamanan. Kasi hindi yan makapagliligtas sa atin, no? Hindi mo pwedeng bayaran yan. Halimbawa, sa mga lindo lang at saka sa mga baha. No, hindi mo kayang ipagmayabang yung kayamanan mo. Hindi naman makapagliligtas sa iyo yun. No, sa mga panahon ng mga kabagabaga, no? Ulitin ko. Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at nangagahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. 7. Wala sa kaniyang makatutubos sa ano pamang paraan sa kanyang kapatid. Yan, no? Hindi ka makatubos. Hindi mo pwedeng sabihin na ipanalangin mo, bayaran ko yun ng malaki. No? Kalahati na aking kayamanan, ibayad ko dyan. Para lang ipagrosaryon siya dyan, no? Walang ganun, no? Sabi niya, wala sa kaniyang makatutubos sa ano pamang paraan sa kanyang kapatid. Ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. 8. Sapagkat ang katubusan ng kanyang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. No? Hindi pwede mabayaran yun. No? Basahin natin sa English. Sa Psalm 49. Psalm 49. Ganda, no? Hindi mo mabayaran ng kayamanan, no? Kahit sabi mo bayaran mo pa, no? 49. 49, 6 to 9. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever, that he should still live forever and not see corruption. No, hindi. You cannot. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever, that he should still live forever. No?
Kung sa impyerno sa, hindi mo na talaga mabayaran yon, no? Kahit sabihin mo pang ipagdasal yon ang ipagdasal, no? Wala nang katapusan kasi marami kang kayamanan, no? Hindi pwedeng mabayaran, no? Huwag mo sabihin na mag-abroad ako at saka magparami ng pira at hindi ako maniwala dyan sa mga Diyos na yan, no? O kaya sabihin mo na pag marami na akong pira, ipagdasal ko na lang, iparosaryuhan ko na lang, no, ng 7-7 o 8-8 o 9-9, no? Ang sabi nito, silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at nangagahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan, wala sa kanyang makatutubos sa ano pamang paraan sa kanyang kapatid. Ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya, sapagkat ang katubusan ng kanyang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman. Upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan yon, no? Ipagrorosaryo mo na lang daw siya, no? Para makaahon siya doon. Pero hindi na siya makaahon doon, no? No, hindi na siya makaahon doon kung nasa impyerno na siya. At walang purgatorio, no? Para purgahin siya doon, no? Purgatory. No, walang ganun, no? No, walang purgahan, no? Walang purgahan. At salamat sa Panginoon, no? Na ate pong review ng konti, no? Na langit at saka impyerno lang, no? Hindi ka na makaahon doon, no? Wala ka nang alam sa Job 7:9, no? Wala ka nang alam doon kahit na ipagrorosaryo mo pa, wala nang kagantihan doon. Sheep, pagot lang, no? Sheep, kambing at saka karnero. No? Wala namang sa kalagitnaan, eh. No, wala namang sinabing may aso pa. No, walang ganoon, no? Sheep at saka karnero lang, no? Walang nasa gitna. At saka kahit ipagrosaryo mo pa, no? Ang buhay, alam niya na mamatay siya, pero ang patay, wala na siyang alam, no? Sa lugar ng mga buhay, no? Kahit nasabi niya na pinagrosaryo siya, wala na siyang kagantihan doon, no? Hindi na siya makapagsabi na amen, no? Wala na, walang ganon, no? His thought is perished, no? Wala na kanyang pag-iisip, no? At saka doon kay Lazaro sa Luke 16:19-31, no? Langit at saka impyerno lang, no? Wala nang purgatorio doon. Walang kahit logic, walang ganon, eh, no? Walang ganyan, no? Mga imbento yan, no? Sabi nga, no? Ang tao ay naghahanap talaga ng mini-invention, no? Mga invento talaga, no? At saka wala na, no? Kahit ipagdiwang ng siyol ng kamatayan. Wala nang gano'n, no? Walang, hindi na maaaring ipagdiwang ng siyol, no? Kung patay ka na. Wala nang gano'n, no? At hindi, no? Ang mayaman ay kahit na mayaman ka pa, kahit ibayad pa ang kalahati ng iyong kayamanan para siya ay maligtas. Wala nang gano'n, no? Ulitin natin, no? No, sabi nito, siyang nagsisitiwala sa kanyang kayamanan at nangagahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan, wala sa kanyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kanyang kapatid, no? Katulad nga doon kay Pastor Kibuloy, no? Na lahat man lang ng mga gold sa kanya, yung sabi niya, no? Quote and unquote, no? Hindi yun makatutubos sa kanya, no? Wala sa kanyang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid, no? Sa kanyang buhay. Ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Kahit sa iyo na lahat yung mga gold na yan, no? Sapagkat ang katubusan ng kanyang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman. Upang siya'y mabuhay na lagi, no? Mabuhay ka nga, no? Pero buhay ka nga puro na sa walang hanggang pagdurusa. Kasi tayong mga tao, forever din tayo, eh, no? Tayo yung mga forever din. Pero sabi ng iba, forever young yung sa kanya, eh, no? Pero tayong mga tao, forever din, no? Walang hanggang buhay kung sa langit ka, at walang hanggang pagdurusa. No? Mga forever naman tayo, eh. No? Kaso walang hanggang pagdurusa kung sa impyerno ka mapunta. No? Kaya salamat din sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, no? At tayo ay nakapag-aral naman patungkol dito sa natawag na purgatory. Okay. Thank you, Lord. Ha?
Praise God. Thank you, Lord, na tayo po nakatapos naman sa pagiling ng salita ng Panginoon. For the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Rimna, ang nagsasabi God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.